Ito mga kababayan, good news po itong panonoorin nating balita. Dapat matagal na itong ginawa ng ating gobyerno. Kasi ang langis natin sa Malampaya, within 2 years or 5 years ago, 2027 or 2030, talagang mauubos na yung langis dito sa Malampaya. At itong good news nga, may didrill natin yung ating langis dito sa West Philippine Sea na dapat matagal lang ginawa. Inawat nga lang to nung panahon ni Duterte. At yun nga, kaya medyo dumikit na lang ang ating Pangulo dati doon sa mga incheck kasi nga pinagbawalang i-drill yung ating sariling langis, di ba? So ngayon, matutuloy na daw. Ito po ang balita, DOE, Malampaya key to reducing PH reliance on foreign oil, ensuring stable prices. Panoorin natin at para malaman natin kung ano yung nilalaman, no? So, ito pong, balik lang ako dun sa exploration natin. So, nagdi-drill sila today, no? Dumating sila a few weeks ago lang. Etong Viking na nagdi-drill. Magdi-drill yan, mga 1 kilometro ng lalim. And then, it will drill around 2 kilometers more. So, mga 3 kilometers yan. Ganun impressive ang tinatrabaho nito. 3 wells pa yan, hindi lang nag-iisa. So, anong expectations natin? Within the year, we will know kung meron nga or wala, kung ano yung pressure dyan sa wells natin, especially the 2, Camago and Malampaya East. Ang isa, we're hoping, and I think we are quite optimistic about it, etong bagong Pag-asa na additional na source natin. What is the importance ng mga wells na to or yung ginagawa ng Malampaya? Kasi this provides energy also to the country and it's indigenous. Kahit maggera man kung saan-saan na part ng mundo, safe tayo, maproprotektasyon na natin kasi atin yon. And the prices will maintain, we can maintain, and the supply we can maintain. Mapipredict natin, hindi yung dependent tayo na nag-import palagi tayo. Kasi, like yung gasolina natin ngayon, ini-import natin from Middle Eastern countries, nagkagulo doon, bakit pababa na naman siya? But if we have our own source, which is basically actually electricity, no? This will make sure that our prices are steady. And then ang second is once we know na meron nga, siguro mga kailangan nila mga 6 o 1 taon para i-connect na yan sa Malampaya natin. And then by next year, late next year, we will have electricity from the new wells already. Do you have the slide already? Or wala pa? Or i-explain ko lang. So ang isa ko lang na i-emphasize, ang Malampaya was awarded in 2001. If we have the slide, just show it. 2001 yan. Nag-operate siya, 1989. 89 na award. Nag-operate siya 2001. More than 10 years ang development yan. 10 years siya na para i-construct lahat, i-study and everything. And then, hanggang ngayon, nag-ooperate pa rin yan, supplying so much of our electricity. Pag nakikita nyo sana yan yung kung ilan ang mga contracts na ginawa ng mga previous administration, si President Marcos, 30 contracts, ang sunod niyan pakonti ng pakonti. Ayan, nakita nyo ba? 30 contracts during, 158 contracts during Marcos Sr. Then, during Aquino, kumukonti siya, 34 contracts, Ramos, 38 contracts, during Estrada time, 18, Arroyo, 22, Aquino, 16, Duterte, 6. Talagang bumabagsak siya. We should have done the Malampaya extension and exploration 10 years ago, at the very least. If it takes 10 years to develop Malampaya original, siguro naman dapat naisip na natin yan, magkakonti na. And that is why why not just because I'm here standing in front of you, as a secretary, pero I think this is commendable in a sense na nagawa ngayon ang extension and it will extend Malampaya for another 10 years.
Kung hindi ito ginawa ngayon, mauubusan tayo ng gas. So, with this administration, we have 3 contracts already given out and we have 8 more pending. Dalawa dyan, the first hydrogen contracts, first in the world. Dalawang contracts for BARM, first time also. So, 8 yung total niyan. And that's what the government needs to do At na-recognize ng presidente natin na if we want energy security, if we want security in the where we get our power, then we need more drilling. So hopefully Malampaya will be successful. And I think with the trend ngayon na padami na yung mga kontrata na we are awarding, then I think the president is not just concerned of your energy needs today or until 2028. I think is concerned of the long-term needs of our country na eto 10 years pa to, alam niya 10 years pa to yung epekto nito, pero he wants this to secure the future of or the next generation. So that's why he went there, and I think he deserves such dapat lang talaga, no? Kasi 2028 pa pwedeng maubos hanggang 2030. 'Di ba? So, dapat lang talaga ngayon pa lang dinidrill na natin yung langis natin diyan. Parang nasa ganon, hindi pwede yung isang taon na lang mauubos na. Dapat palagi tayo may pondo, 'di ba? So, dapat nga nung nakaraang administrasyon pa to na i-drill. Nagkaroon nga lang ng problema pagdating nga dun kay ex-President Duterte na hindi talaga pumayag yung mga incheck na yan. So, sana ngayon hindi sila mangailam kasi medyo malaking gulo yan pagka nangailam ang mga incheck dyan. So, talagang tama yung ginawa na in-extend ka agad ang Malampaya contract because now we are secure for the next 10 years, up to 2037. Okay? Questions? Mr. Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Sec. Good morning. Kay Energy Secretary Garin po. Sec, apart from Malampaya, ano pa po yung mga energy sources na tinitignan? Because during an interview with Secretary Manalo early this year, sabi niya po open pa rin ang Pilipinas for a joint oil and gas exploration with other countries, including China. So ang position po ba ng DOE ay tuloy-tuloy pa rin itong mga joint oil and gas talks po with other countries and even with China? It's not about who is exploring, where we are exploring na. Mahirap ka mag-explore, mag-invest ka ng $100 billion o $1 billion kung medyo disputed yung area, no? So, on the safe side, let's say, we have many possible investors. Ito yung mga bagong contracts. For example, we have a company from Australia, from Israel, from the US, ano pong mga countries natin? UAE, so different companies, different countries, no? For example, sabihin ko lang na ang investment nito, total nito, yung bago, mga $43 billion ba to? US dollars. Ang potential ng mga bagong so malaking investment to sa mga foreigners, but they're very interested in the Philippines. I think nakita nila yung magandang investment opportunity, not just the opportunity, pero yung climate natin na it's time for them to come in. So nakita nila na we have the right policies and leadership para mag-invest ng $43 billion. So, kaya marami po, hindi lang po Chinese ang interested, kundi marami pong ibang countries. So, just a follow-up, ma'am. So, is it right to say na hindi po natin ipa-prioritize yung mga areas na disputed at the moment? Because sabi mo parang sayang din ng time and effort kung disputed pa yung area. Because Justice Carpio said na yung Reed Bank, hindi natin na-explore dahil po sa kulang yung political will. Ano pong stand ng DOED? We have offered those areas, but there are no takers. So I don't think the investors would risk it also. Meron nga tayong existing din na contract na nandun na on that line, so, but it hasn't been explored yet because there are still uncertainties na. Next, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
Secretary, magandang tanghali po. Secretary, kahapon nga nag-flyby si Pangulo doon sa Malampaya area, no? And sabi niya rin doon sa social account niya, social media account, na papaubos na nga yung reserve. Ang tanong, Secretary, bakit ngayon lang sinimulan yung drilling operation? Magandang tanong at tamang tanong po yan. We should have started the drilling by 10 years ago, I would say. Kasi paubos siya by 2027 eh. Maubos na siya by 2027. So, or 2030, mga 27 or between 2027 to 2030. Depende kasi kung sinong expert ang kausap mo. Ano. Pero, ngayon, buti na lang, ni-extend ng president. It's impressive with this new contract, with this extension. Magagawa po ng Malampaya natin. They've started, they were extended 2023. Nag-drill sila today, and they will discover this year, they will find out if there is gas there, and they will, if there is gas, pwede na silang magbato ng gas sa power system natin. So, 23 hanggang 2026. 3 years lang under the leadership of the President because minadali. Kasi kailangan yan kasi may Coast Guard ka na nagproprotect yan. There is BOC that has to kailangan mag-import sila ng equipments, immigration sa mga tao. So, well-coordinated kasi ang gobyerno natin ngayon. So, kaya mas mabilis at this is the first time that it's an all-Filipino consortium. So, kaya I think for the love of the Philippines din, kaya mas mabilis sila. And Secretary, kanina nabanggit nyo na maganda yung prospects natin doon sa drilling operation. Anong indication yung nakita natin para sabihin natin maganda yung prospects natin? Studies done, ang geology ng area, di ko lang ma-technical yan kasi hindi ko rin siya ma-technical. Pero according to the survey, the studies na ginawa ng ating operator ng Malampaya, there is a good possibility. Tsaka parang meron silang observations na because they are drilling already. Meron silang observations that they are every day they are more positive about the prospects. So I'm not sure if I have the liberty to disclose all that pero yun lang na maganda yung prospect because the studies have shown it, and then yung findings nila while drilling it, mukhang maganda yung prospect niya. Salamat po, Sec. On the two wells on the two wells, Camago and yung isa kasi perspective, but I think we will find out this year also. Salamat po, Sec. Next, Clay Pardilla, PTV. Good morning po, Secretary Garin. How prepared is the government kung wala pong makita or kaunti lang yung supply sa mga dinitrill? What will happen to our power supply? Thank you. We will continue, and I think yung isipin na wala. But our plan is to have a good energy mix. It's not just purely gas. There is also, if we want more gas, then we can also import. That doesn't make us energy secure, pero at least that will ensure that we have kasi meron na tayong mga dalawang regas in this term of the President. There are two new, the only regasification facilities have been completed. So kaya natin mag-import na ngayon. Now, if there is still the other option is to push more renewables because there is so much interest in the Philippines on renewable energy, and as you know already, 85% of the foreign direct investments is on renewable energy. So marami pong gustong mag-invest dito sa Pilipinas. But on the other side, we still have coal, gas, renewable, and all the other technologies. Pero meron pa rin tayong options. But we will know. No, we need to recalibrate our targets if we find out this year that medyo konti siya. Okay. Next again, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Okay, Secretary Dixon sana. Sec, magandang tanghali po. Kahapon nagpunta rin si Pangulo doon sa Katiklan Airport. And we heard na matagal na palang request na ayusin yung airport, Sec.
And my question is, Tagal na talaga. tagal na. Anong deciding point ng government para finally maayos na ito and kayang ayusin ng 2 years? Alam mo, tingin ko ito yung commonality nitong dalawang binisita ni Pangulo kahapon, no, itong Malampaya at itong Katiklan, no, at marami ding iba pang mga proyektong ganito, no, na sad to say, no, nakakalungkot na hindi na-delay dahil nga hindi na-aksyonan, no, nitong mga nakaraan na administrasyon for whatever reason, no, hindi na tuloy. Pero ang sabi nga ng Pangulo sa amin ni Secretary Garin nung magkasama kami kahapon, kailangan talaga itong mga matagal nang nabinbin na proyekto na napakalaki ng benepisyo sa ating mga kababayan, kailangan matuloy na finally. Tama, di ba? Kailangan talaga dati pa yan. Ewan ko nga kung bakit hindi natuloy-tuloy yan eh. Isipin nyo na lang yung Malampaya, sabi ni Sec Sharon kanina, 10 years pala dapat nakapag-drill na tayo, no? Kung na-extend ang kontrata. Unfortunately, hindi nangyari yon. Itong Katiklan, nakwento ni Mr. Ramon Ang kahapon, na nagsimula ang San Miguel dyan, 2009 pa. Maraming challenges, pero sabi niya, sayang ang panahon, sabi niya, no? At maraming mga nagawa sana, no, dati. Pero ang importante, hindi na siguro dapat tayong bumalik pa, no? Ang importante ngayon is nagdesisyon ng Pangulo, sinabi ng Pangulo, tapusin na yan para sa kapakanan ng ating mga kababayan sa electricity at ngayon dito sa Boracay, Katiklan. So I think it's the President's decisiveness, his boldness, and his quick action to finally put things into motion. And ang Katiklan ay matatapos na sa 2027, ang bagong terminal. Ang tagal na. Alam naman natin lahat kung gaano kaliit ang terminal sa Katiklan. No? Hirap na hirap ang ating mga kababayan, hirap na hirap ang mga turista. Sayang, no? Napaka gandang destinasyon ng Boracay. Pero at least ngayon, sigurado na tayo na 2027 may world-class terminal ang Boracay. At by hopefully this year, Sana matapos yun, 2027. Bali 2 years lang nilang tatrabahuin. Sana tuloy-tuloy yun. Kasi baka maudlot na naman o mabitin. Sana wag. Dapat 2027, tapos na talaga yan. magagaman natin na mayroon tayong dagdag na gas sa Malampaya. Sec, if you may, ano ba yung mga naging challenges for the past 10 years doon sa Katiklan? Madami. Right of way is number one. Maraming mga pagbabago. Dahil siguro sa pagbabago ng administrasyon, ayoko nang pumunta sa mga detalye. Siguro naman, naagagan nyo pa naman yung mga nangyari noon. Nakikwento dyan yung sinimulan na ng San Miguel, ang isang terminal building. Pero dahil ata nagkaroon ng pagbabago sa leadership, hindi natuloy yon. Kaya may makikita kayo, di ba? Pagpunta nyo ng Boracay, may mga poste doon na nangangalawang na, di ba? So, sayang lang. Pero ang maganda ngayon is, sabi ng Pangulo, tuloy na natin yan ngayon. At ang commitment ng San Miguel at ng Megawide is by 2027, tapos na. Okay yan, So, good job yan. Finally, matatapos din. Next, Chloe Hufana, Business World. Secretary, pardon me po for steering away from the Katiklan topic, but I'd like to ask po what happened during the CAB and Australia meeting po nung July 11 regarding sa plan natin to increase yung seats for Australia flights. I'm not at liberty to say that, to inform the public about that yet, because there's still ongoing talks with there's still ongoing air talks. So, we will make the proper announcements very soon, in the same way that we made the announcements when other air talks were concluded. Pero, kasi makukompromiso din yung posisyon natin kapag tayo nagsalita. Kailan po yung target natin, sir? Hopefully soon, in the next couple of weeks, matatapos na. And kay Secretary Garin po, also steering away from the topic of Malampaya, Secretary, si ERC Chair po, Mona, resigned last week. So, ano po yung reaction niyo doon? And ano na po mangyayari sa ERC since mahirapan na po sila mag-reach ng quorum? Opo, but ERC is actually not under DOE. It's our regulator, so it's not under us. It's under the Office of the President. But there will be complications nga,
kung wala siya, kasi mababawasan kasi I think 2 will retire, and then there's the chair, so parang dalawa na lang sila, no? So wala silang quorum. So I think the office of the president will act swiftly naman to address that. But unfortunately lang, I thank you for the question, kasi I don't want the stakeholders to think that there is a major overhaul of the energy industry. Kahit po sa DOE po, kahit umpisa ko pa lang, lahat po ng mga directors namin, USEC, ASEC, we will continue with the same. Meaning also, we will continue with the policies na bakit kami na successful in attracting all the investors. We will keep that up. We will continue with the policies that are effective. We will do away with the policies that are not helpful to the country. So, as far as DOE is concerned, we want to maintain continuity, and we want to assure our stakeholders, our possible investors, that there will now be changes, major changes in the policies of DOE. Ang ERC, I think it's the same. It just so happens na magre-retire yung dalawa, kaya nagkataon lang yan. But it's not within our jurisdiction actually to comment. Thank you. Thank you po, sir and ma'am. Next question, Jean Mangalos, PhilippineStar.com. Good afternoon to Secretary. Question for Secretary Garin. Yeah. I'd like to follow up on a question about the dispute investments in disputed areas. Is it safe to say that, the tensions with China have cost us potential investments in energy? Definitely. Because no investor will risk millions or billions of pesos when they are not sure kung secure sila. Even Malampaya, which is way within the 9-dash line, binabantayan rin yan po ng ating mga Coast Guard, lahat even the Department of National Defense is well informed of their activities, just to make sure that they are safe, not just from our neighbors, but also any other elements, no? So, kailangan talaga, kasi major activity and major investment yan. So, in that sense, kung nandun ka sa disputed area or near it, the legitimate investors will shy away from that. May rough estimate tayo kung how much yung potential na nawala sa atin? I cannot say that now. We can give it to you and get back to you. Pero alam ko lang meron kaming isang project na Service Contract 72 na parang nandun siya. So they're still figuring out. It has good potential, pero hindi pa sila makadecide kung paano nila umpisahan, no? Sa West Philippine Sea po yung Apo, nasa 9-dash line. Is it clear? Thank you. Salamat po. Okay, yung huling sinabi ni Secretary Garin, ito nga yung West Philippine Sea yung pinakikialaman tayo ng mga Chekwa, mga Inchek, yung mga Chinese na yan, di ba? Gaya nga nung nakarang administrasyon, nagpaalam pa yan si President Duterte na kung pwede i-drill na yun langis natin. Ang sagot ng ni Xi Jinping, yung presidente ng China, magkakaroon daw tayo ng problema pag ginawa daw yun. So alam na kung ano yung ibig sabihin, di ba? So dahil ang Amerika, alam naman natin na pinaalis ng dating administrasyon yan, kaya wala tayong kakapitan kundi sumang-ayon sa gusto nila. Kaya siguro isa sa dahilan yan kung bakit dumikit na rin yung administrasyon natin dati sa China. Kasi wala na siyang pupuntahang iba eh. Walang malaking country na pwedeng tumulong sa atin. Kaya nagka-leche-leche tayo nung tayo dumikit sa Inchek, no? Pero the rest naman, yung ginawa ni President Duterte, okay naman sa bansa natin, no? Saludo naman dun. Except nga lang dyan sa pagdikit sa mga Inchik na yan. Dahil dumami yung krimen sa Pilipinas, lalong-lalo na nung pumasok yung mga pogus na yan. Ito nga pala yung sinasabi po natin kanina na
pag itong langis dinidrill na daw po natin, sana naman nga mailabas na rin yung death penalty na yan para sa mga corrupt. Kasi malaking pera yung ipinapasok pagdating sa langis na yan. Yung masakit, naging talamak na ang korupsyon sa atin sa Pilipinas, baka hindi rin mapakinabangan yan ng mga sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Sila lang kung sino lang yung mga nakaupo. Kaya sana nga maibatas tong death penalty sa mga korupsyon, sa mga drug lord at saka sa mga pumapatay. No, yan yung mga dapat na bigyang pansin. At para na sa ganun, hindi naman masayang yung pagdidrill ng langis na yun, na ang makikinabang lang yung mga nakaupo o yung mga nasa itaas. Sana pangkalahatan, no? Para sa bayan ng Pilipino, kasi sa atin naman po yan. At yun lamang po. Maraming salamat po sa mga nag-subscribes at God bless you po sa inyo. Ito po muli si Tio Paeng ang nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Maraming salamat po.